Hello guys, this is Uncle Joby again. Kabibili ko lang po nung Huawei Mate 20 Pro na may kasamang KTC 32-inch na television, no? At sa tingin ko sulit na sulit ito kasi 29,990 from 32,990. Nag-sale lang Huawei Mate 20 Pro. Siyempre in connection to nung paglabas ng kanilang bagong Mate 30. At kasama nun ay magkakaroon ka ng KTC 32-inch LCD TV. So i-unbox natin yung phone. Tignan natin kung okay na okay pa ba yung phone sa panahon natin ngayon. Susubukan natin kung sulit na sulit pa rin ba na bumili ng Mate 20 Pro ng Huawei, lalong lalo na may kasama pang 32-inch KTC TV. Let's go! Sa mga chong at saka mga chang, no, ang phone na ito ay nai-release ng last quarter ng 2018. At talagang talk of the town ito. Nung ni-release ito, ang halaga nito is around 50,000 pesos. Pero ngayon, binabaan ito ng Huawei hanggang 29,990 at ngayon may kasama pa siyang worth 12,000 na 32-inch LCD TV. So worth it ba ang phone na itong bilhin ngayong October, papunta ng Christmas nitong 2019? Tignan natin. So mga kapatid, ang phone na ito ay na-release noong November 2018 at talagang ang pinag-usapan ng phone na ito because of its looks at yung kanyang power nung panahon nito. Ang bigat nito is 189 grams at merong dimension na 6.21 by 2.85 by 0.34 inches. At dual SIM, no, yung isa is hybrid. You can insert a nano memory na Huawei lamang ang nagsusupply for the meantime. At napakaganda ng build nito because it uses Gorilla Glass 5 protection at ang kanyang frame is made in aluminum. OLED din ang kanyang screen, capacitive touchscreen, at ang size nito is 6.39 at merong around 88% screen to body ratio. Ang kanyang pixel per inch is 538, so medyo maganda-ganda. At out of the box, ang phone nito is Android Pie or EMUI 9.1. Ang kanyang chipset is yung 980 high silicon Kirin. Ang kanyang CPU is octa-core, of course. At itong unit na ito na punta sa atin is 128GB by 6GB RAM. Meron din mga 8GB RAM at 256GB na storage. So tara, tignan natin yung laman and then ating pag-usapan kung sulit bang bilhin ang phone na ito ngayong October 2019 onwards. So iba doon sa P30 Pro or P30, ang box na ito ng Huawei Mate 30 is black, no? At ang kanyang text ay nakasulat sa parang bronze na metallic na accent, no? Kung titingnan nyo, may Leica branding doon at triple camera and yung Mate 20 Pro logo and then yung Huawei logo mismo. Sa side, meron lamang makikita na very minimalist na Huawei Mate 20 Pro logo. Ganun din sa kabilang side niya. Sa taas is the Huawei branding and sa bottom is yung specifications ng unit na ito mismo. So ang nakuha nating color is Twilight. Ito yung color na special edition, sabi nila, nung nirelease yung phone na ito. At yun nga, 128 by 6GB yung nakuha natin. And meron tong free case, of course, the usual na ginagawa ng Huawei. So, let's open the box. Let's see. So, ayan, no? So, when you open the box, may sleeve dito. O, hawakan nyo lang at malilift nyo na yung phone. Twilight color. So, ito, mukhang familiar, no? Sa ibang phone, ngayon palang nauuso
yung mga gantong setting kung saan yung camera is naka-embed sa isang rectangular shape na face. Okay? Set aside natin tong phone. Tingnan natin yung mga ibang bagay dito. Okay, the tray. So yun, dito nakalagay yung phone. And of course, yung sleeve na to containing the SIM ejector tool. At of course, alam na natin yung leaflet and the silicone case na nakabalot dito sa plastic labo. Then we have the 40-watt charger, supercharger ng Huawei. We also have the USB-C cord, earphone with USB-C connection. Kita nyo. And yung dongle, no, na hindi na available ngayon sa mga lumabas na P30 Pro or P30 unit nila. And the rest is wala na. So let's set the boxes aside. So mga kaibigan, tinurn on ko na yung phone. Naboot ko na, and now we will open. Tatanggalin natin yung plastic. So napakadali lang, no? Okay. So minsan ito yung pinakamasarap na tunog, no? So nakita nyo naman. I hope you can appreciate the color nung twilight, no? Pag tinatamaan ng ilaw ay mas maganda. So from parang deep blue pupunta sa purple, and then bottom is black, no? Tanggalin natin yung sticker. Then remove the sticker, no? Para maganda, mas ma-appreciate nyo. Yan, tinanggal ko na yung sticker. And this, itong NTC sticker, tatanggalin ko rin. Just for you to appreciate the color nitong twilight, no? I think so far, this is the parang pinaka color ng Huawei. Talagang ni-revolutionize nila ang kulay ng mga phone, no? So as mentioned, ito is OLED. OLED yung screen, no? At mapapansin nyo, merong notch na malaki doon. No? Because this was released in the last quarter of 2018, so we understood na meron pa ring notch. But kung nakikita nyo yung Mate 30 Pro ngayon na ni-release nila, meron ding notch because that is the face, no? Yun yung parang trademark na gustong i-maintain ng Huawei pagdating sa mga Mate series nila. So this is AMOLED screen, no? Yung notch niya nandoon yung so this is AMOLED screen, and yung notch niya nandoon yung kanyang selfie camera na 24 megapixel and f2.0. At nandun din yung speaker niya at may mga sensor na naka-embed dyan, gaya nung Face ID and all the other sensors na pwede nilang i-embed dyan, no? So this is also in-display fingerprint, no? Optical fingerprint. No, hindi katulad nung iba na medyo parang sensory, but this is optical. So kapag inopen mo siya, kailangang mailawan yung fingerprint mo so that ma-recognize ito ng phone at i-unlock niya yung iyong device, no? So yung gilid niyan is actually aluminum all around. Dito yung antenna. So yung paligid niya, merong IR blaster, merong microphone doon, and then nandun yung antenna band. Sa right side, nandun yung accent na power button, and then this is the volume rocker. Wala na iba. Sa bottom niya, merong antenna bands rin. May mga mic, yung USB-C port for charging and for transferring data. And then may microphone nga. Okay, may mga noise cancelling microphone. And then the left side is clean. Walang nakalagay. And then, yung front, kita nyo, maliliit yung bezels niya, no? Maliliit. Very minimal yung bezels, no? Ang mahalata mo lang dito is yung kanyang notch. But still,
ang phone na ito napaka-vibrant po ng screen nito, no? Because it's OLED, no? Napakalinaw, napakagandang tignan at hindi ka talaga magsasawang tumitig sa phone mo. The back, of course, ay nandoon yung kanyang mga cameras, no? Merong triple camera na setting at andun yung flash, no? Andito yung pinaka tray, yung square na tray ng camera niya, black tray. And then 40 megapixel f1.8, no, 8 megapixel na telephoto at 20 megapixel na ultra wide, no? This is Leica optics, and meron siyang dual LED dual tone flash, may panorama rin siya, and there are a lot of software features ng camera na pwede mong enjoyin, no? So sa sound niya, no, maganda ang sound nito because it's may loudspeaker with stereo speaker setting. Yun nga lang, wala siyang 3.5mm jack. So yung iyong earphone is USB-C na, so dito mo i-connect. So hindi ka pwedeng mag-charge habang nakikinig ng music sa iyong earphones. And just to let you know, yung bottom firing speaker niya ay lumalabas po doon sa USB-C. So makikita mo rin dito, andito yung kanyang SIM tray or yung memory tray, no? At for me, napakaganda ng phone nito. Mas maganda pa nga ito kung hindi ka naka-casing. But of course, dahil ito ay fingerprint magnet, is either you put a case, no, yung plastic case niya na kasama, or pwede mong lagyan ng skin na pwede mong bilhin sa mga local stores dito sa Pilipinas. The question is, ang unit na kasi ito, mga kaibigan, is halos kapresyo na nung bagong labas na P30, no? The same price, the same chipset, no? Mas lamang nga ito, mga kaibigan, sa battery capacity, at yung kanyang screen is OLED na rin, no? So sa tingin nyo ba mas magandang bilhin ito kaysa dun sa P30, no? Sa akin, mas maganda itong bilhin. Bakit? Kung titignan nyo, the screen is edge screen na rin siya. So continuous yung kanyang screen, no? Hindi siya flat screen, mga kaibigan. So may edge. Kaya pag hinawakan mo to, ay mas swabeng hawakan. Yun nga lang, may mga times na palagay ko, because I'm using the P30 Pro right now, may mga time na hindi mo sinasadya ay matatouch mo yung mga applications or malilipat mo yung screen dahil nga dun sa kanyang edge. But of course, in time, dahil masasanay ka namang gamitin, no, you'll be able to adjust, no, ma-adjust mo yung paghawak mo at hindi ka mahihirapan. Kung maabutan nyo, no, hindi lang isang store, no, maraming store, concept stores ng Huawei ngayon na kapag binebenta nila tong unit na to ay may kasamang 32-inch TV. Meron pa isang unit doon na kapag binili mo at a lower price, meron din kasamang, I think that's 24-inch television. So, if I were to choose, no, ako ay magsasuggest din sa inyo between P30, yung flat na P30, and this one na Mate 20 Pro, I will go for Mate 20 Pro because Mate 20 Pro actually stands for performance, overall performance. Kaya yung P30, ang ibig sabihin nun is for photography, but this one is actually for overall performance. At the same time, ang ganda nung deal ng Huawei na merong free 32-inch TV, no? So I think sulit na sulit yung mga nag-iisip dyan. Of course, di ko sasabihin naghahanap ng budget phone. This is not a budget phone, no? Flagship pa rin to, although may lumabas ng Mate 30 Pro. Itong Mate 20 Pro nila is still flagship phone. Ang matindi rito ay may kasamang television at talagang pwede pa siya for 2019 up to 2020 or 2021, no?
Ngayon, kung nangangamba kayo dahil dun sa mga issue tungkol sa Google Play or Google itself, no, wag na, kasi this phone is future-proof. No, hindi kayo mag-aalangan dito because of its chipset at meron naman tong Google Play. Huwag kayo mangangamba because this is future-proof. Meron siyang installed Google. No? You can use this for the next 1 or 2 years pa. At yung chipset niya is very advanced pa rin. No? Naglalabas yung Huawei ng mga bagong unit but lower chipset. This one, you can buy at almost upper mid-range price. May kasama pang TV at future-proof pa. Pwede mo pa siyang magamit for the next 1 or 2 years. At napaka-slick ng design. Napaka-classy rin, no? Yung emerald green lalo, no? Para sa mga boys. This one, I think, pwede rin sa boys, but mostly para sa girls because of the purplish color na nagbe-blend sa deep dark blue and yung parang black dun sa bottom, no? So, I hope yung mga bibili dyan ng phone na naghahanap ng upper mid-range or lower flagship devices, no, na makakatipid kayo at the same time makakasabay pa kayo sa mga flagship devices na lumalabas, ito na ang kunin nyo, no? Sinisigurado ko sa inyo na mag-e-enjoy kayo at hindi kayo magsisisi sa pagbili. So muli, ito si Uncle Joby. Sana nakatulong ako sa inyong pagdedesisyon. Thumbs up kung nagustuhan nyo, and please subscribe kung naibigan nyo. Maraming salamat po muli mga kapatid. Hanggang sa muli.